Ayun, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang shout out muna pala tayo sa mga tulpo natics. Padami na ng padami yung mga nakakapansin na ating mga kababayan kay Senador Rapi Tulfo yung kanyang pamamaraan sa pamamahiya sa mga kanyang bisita sa kanyang programa at mga resource person sa Senado. Ito na nga, nakakarating na sa NET 25 sa programa ni Congressman Marcolita. Ito na mga tulpo natics yan makinig kayo ng maayos baka sakaling mapag-isip-isipan nyo na itong mga ginagawa ni Senador Rapi Tulfo ay lumabag talaga ito sa ating batas dahil nga para bang yung ating batas ay naitsapwira dahil yung ating ibang mga kababayan ay doon dumidiretso sa kanya para makahingi ng tulong. Kung halimbawa may reklamo ang mag-asawa, bakit doon nila pinaaabot kay Senador Rapi Tulfo? Yun tuloy ay nagkakahiyaan. Napapahiya yung isang kampo, tapos yung isang kampo naman ay natutuwa dahil may napapahiyang isang tao. Yan ba ay gawain ng isang sinasabi ninyong butihing senador? Yun ang napansin na rin ito ni Congressman Marcolita dahil nga sa ating mga kababayan na hindi na nila kaya na panuurin na tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nitong si Senador Rapi Tulfo na yung kanyang programa na Wanted sa radyo at yung Rapi Tulfo in Action ay para bang dinadala niya na sa Senado. Nawawala na po yung respeto sa mga resource person na humaharap nga at pinapatawag sa Senado. Ito na mga kababayan sa mga tulpo natics dyan, buksan nyo yung inyong mga mata, pakinggan nyo kung ano ba ang ginagawa nitong inyong iniidolo, kung tama pa ba na inyong pinagtatanggol itong inyong sinasabing idolo. Yun ang pasensya na sa mga tulpo natics. Ito'y ating pinapaabot sa ating mga kababayan para naman itong mga patuloy pa ring tumatangkilik sa programa ni Senador Rapi Tulfo ay magising naman kayo. At yung iba pa ay talagang minumura tayo mga kababayan Mayroong mga nagsasabi, uy bubo ka, bakit ba tinutulugsa mo si Senador Rapi Tulfo? Hindi po natin kinakalaban si Senador Rapi Tulfo dahil noon ay idol din natin yan. Ito'y ating ipinapaabot lang sa ating mga kababayan na itong ginagawa ni Senador Rapi Tulfo ay hindi na rin tama. Kasi nga yung batas natin ay para bang naitsapwira na. Hindi na po sumusunod sa batas. Ito na mga kababayan huwag na natin itong patagalin. Ito yung magaling talaga, si Congressman Marcolita. Tatakbo kaya itong senador? Ibubuto ko ito, magaling ito Ito na, huwag natin patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kung pag-usapan nga po natin ito, kasi mukhang marami na pong nagpaparating sa ating palatuntunan at nagiging concern din po nila. Dati po parang nagdadalawang isip pa nga tayong pansinin ito, pero padami na ng padami sa bawat araw na lumilipas. Ito po bang, paano ko ba tatawagin? Senador po ngayon, pero dati siyang, hanggang ngayon kasi vlogger pa rin siya at broadcaster po. Pasensya na kay Kong, nahihirapan ako i-distinguish kasi kung talagang vlogger, senador. Pero ngayon po, senador po siya at vlogger, hanggang ngayon po vlogger pa rin at akto na po siya bilang isang senador, Kong. Ang tinatanong ng ating mga kababayan, kasi kahit na siya nasa Senado ngayon, parang pakiramdam niya, siya ay vlogger pa rin kung anong ginagawa niya sa kanyang pagbablog at sa kanya pong radio program or TV program, nadadala niya sa kanyang pagiging isang senador, Kong. Yun po ang concern ng ating mga taga-subaybay. Anong problema nila dyan? Hindi, ang sabi nila, tama ba yung ginagawang ganyan? Kung minsan para bagang ipinapahiya po yung mga taong kanyang iniimbitahan, hindi naman mga pangkaraniwang tao. Iba nga po, mga multi-billionaire pa kinikilala sa ating bansa. Meron po mga general, meron po mga doktor, mga opisyal ng bayan. Ang dating kong parang, ang sabi niya, parang siya daw nagiging boss ng taong bayan. Pero ang tanong nila, pag inisip nilang mabuti, tama pa ba yung ganitong mga aktwasyon? Tama pa ba itong mga ganitong gawi? Pero dyan, di ba, ang patakaran natin sa programang ito pagka Biyernes puro magagaan na
subject matter ang ating tatalakayin. Tama po naman kayo dyan. Pero minsan ko, mayroon talagang hindi maiiwasan eh. Kasi, Oo. ito medyo, sa tono ng mga tanong mo, masasabi ko ito'y maselan na subject matter. Opo, tama kayo dyan, Kong. Medyo malalim ito at siguro, baka gusto mong gumawa muna tayo ng konting pagbababala. Halimbawa, bato-bato sa langit. Ang tamaan. Ang tamahan, Oo. kahit mabukulan, ay huwag magalit. Ayan, particular na po. Matyak, ngayon ka lang, Kong, sa tingin ko may Kasi mga hindi ko naman Opo. inaasahan na may magtatanong na ganyan. Na, Opo. ang buong akala ko, maraming, kagaya ng sinabi mo, marami nag-aatubili. Ngunit siguro, dumami ba yan? Yun na nga po, yung nagpaparating sa ating palatuntunan. Tsaka ngayon, Kong, baka malamang magkaka-interest din po mga vlogger. Baka mamaya may mga reaction video sila at gamitin itong ating palatuntunan. Kong, ano ha? Alam mo, Jen, ako, ang masasabi ko dyan, kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa ay nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions. Ano? So parang social problem na ba ito, Kong? Dumating na tayo sa ganung punto? Magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan. Kasi yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya, Opo. at nag-uulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, ay naghahanap ng kasagutan kasi. Opo. Naghahanap ng access sa ating justice system. Isa po yan. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo, yan. Pangkaraniwan Ang po yan. binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. Opo. At pumunta nga kay Senador Tulfo, Yan, halimbawa. opo. Ano na nangyari sa ating katarungang pambarangay dyan? Opo. Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungan pambarangay. Tama po kayo. Opo. So, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system? Well, aminin natin hindi, Kong, mukhang dumarating po sa ganung punto. Parang talagang, ni iba nga, hindi na sila lumalapit dyan. No, sige, palagay mong medyo humina yun. Sa lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa yung nag-aaway ng mag-asawa? Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, ako naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong kung pag-uusapan naman ay employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, merong as a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach. Na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. Opo. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Opo. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution. Ito'y nananatiling confidential Hindi naman ito ginagawang public Opo, ganun pala yan. Kinakailangan, ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong, di umano, sa mga merong problema. Oo. Isa siyang masasabi nating substitute Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Siyempre, due process of law. Kailangan parehas. Parehas mong nakikita ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa.
tinawag. At pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganon, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa naman yan, ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, nako, at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi to ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So dapat ganun pala ito tinatrato? Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun eh. Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. All in observance of due process. Pag nalagpasan nyo yan, kung technically, parang hindi... Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, ngayon, nagiging public. Nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Kasi public, may napapahiya, may na-humiliate. Kung minsan kasi yung process, makikita mo, abusive, it can be abuse, oppressive, at hindi naman impartial. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya, i-assess niya, susuriin niya. Sa mga tweet, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaaring sinasabi mo, ako po ipantulong, ako po pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, At nababypass, lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Yun ang masasabi ko dyan. Ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Kasi, hindi naman, yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun, halimbawa. Nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng galit sa'yo. Maring hindi galit. Ngunit hindi ka na niya siguro titingnan kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan, halimbawa. Sapagkat gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation sa paraan na maliwanag na maayos ninyo nang walang mapapahiya. Hindi ganun ang ginawa mo eh. Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madali ang resolusyon sa panig na yun. Ngunit yung kabilang partido ay mayroong problema doon. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Meron pa pong halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman, sa tingin niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. Paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong eh. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, kung yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Sa mga tweet, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo.
Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5 halimbawa at sa anumang klaseng television. Opo. Silang gumawa ng programa. Kasi police sila yung program. marami. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman. Opo, Diba? opo. Kasi meron silang mandato eh. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. Oho. So, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para mag-resolve ng internal disputes? Wala. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Wala. Binding ba? Wala naman. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority eh. Ayun. Walang legal basis. Yun ang nakikita ko. So, sana nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat sa'yo. Yun ang sa madaling salita, itong si Senador Rapi Tulfo walang karapatan na ipahiya yung kanyang mga guest, yung mga resource person, halimbawa sa Senado. Walang karapatan itong si Senador Rapi Tulfo dahil nga sa kanyang mga ginagawa na hindi naman nagugustuhan na ng ating mga kababayan. Kahit noon ay idol nga natin ito, pero kalaunan nga napapansin natin na wala na nga sa hulog itong si Senador Rapi Tulfo kung magsalita para bang pag-aari niya na yung mga kanyang kaharap sa kanyang programa talagang makakatikim ka ng mga malulutong na pagmumura, kung ano-anong pananalita na masasakit. Siyempre, kahit siguro naman ako, pag nasa isang telebisyon ako, napapanood ng buong bansa, kahit nasa ibang bansa napapanood pa rin tayo, siyempre mapapahiya ka doon pag halimbawa sinisigaw-sigawan ka. Ganon talaga ang mangyayari. Kaya yung minsan yung ibang kababayan natin ay mapipilitan na lang umuo dahil nga itong si Senador Rapi Tulfo ay hindi kanya binibigyan ng pagkakataon na magsalita. Pag magsalita ka sabihin, wag ka na magsalita, tama na yan, stop na yan. Ganon ang ugali ni Senador Rapi Tulfo. Kaya dapat itigil na ni Senador Rapi Tulfo itong kanyang programa. May mga nagsasabi nga itong si dating Vice President Noli de Castro, yung Magandang Gabi Bayan, tinigil. Umalis si Noli de Castro dahil doon siya nag-focus sa kanyang pagka-Vice President. Itong si Senador Rapi Tulfo, itagang dapat ihinto niya na yung kanyang programa na itong Wanted sa radyo at itong Rapi Tulfo in Action. Dahil nagagamit ito sa politika, mga kababayan, para makakuha ng mga supporters. Ito naman mga supporters, mga Tulfonatics, makakita lang sila na nagbibigay si Senador Rapi Tulfo ng bibigyan kita ng 100,000 para ipapagamot mo, para maano yung yung hindi ka binigyan nung nakadisgrasya sa'yo. Ito 100,000 pesos. Pero alam nyo ba mga kababayan, magkano ang kinikita ni Senador Rapi Tulfo sa isang vlog na yon? Isipin nyo na lang. Alam ko yan kasi vlogger tayo eh. Alam natin kung magkano ang kinikita sa pagmalaki yung views mo. Si Senador Rapi Tulfo, million yung views niyan. Kasi nga may mga Tulfonatics, na hindi nila naisip yung mga ginagawa nitong si Senador Rapi Tulfo na ginagamit lang pala sila. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, di pala ako makapag-shoutout kasi nasa labas tayo. Maraming salamat na lang sa ating mga patuloy na taga-suporta, sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat sa inyo. At kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, shoutout sa iyo ma'am. Kay Trabador Mix Vlog. At sa lahat na lang medyo nabubulol na tayo. Once again, this is Ronde TV, mo ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.